Buksan po ninyo ang mga Bible sa Jonah, chapter 2. Jonah, chapter 2. And the title po ng message for this evening is Prayers from the Deep. Prayers from the Deep. Next slide. Ano pong ibig sabihin ng acronym na ito? SOS. SOS? Ganun po ba yan? Ano pong ibig sabihin ng SOS? Yan po ay isang International Morse Code distress signal. Ito po ay isang signal for emergency or request for urgent assistance. Oftentimes po, adopted in a popular culture means save our souls or save our ship. Ibig sabihin, yung tumatawag po is in great danger, in need of rescue. Sinasabi po na ang term na ito is officially recognized for maritime and aviation emergencies to signify immediate danger. So anyone po who's in danger in terms sa aviation or sa maritime, or kahit na halimbawang ordinary person, no, kung meron siyang pagkakataon to create this signal, ibig sabihin, that person needs help. That person in distress and desperation is longing for a rescue. Mga kapatid, sa panahon po ng distress and desperation, who do you call? What distress code po ang inyong tinatawag or asking for rescue or help? Sino pong tao ang inyong inaasahan? Sa Jonah chapter 2, as we consider sa gabi pong ito, towards the end ng buhay ni Jonah, he started to call God. Ang Jonah chapter 2 po ay considered as one of the most profound prayers in the Bible. And if you're going po to consider yung setting as we are walking through our time, since chapter 1, walang ginawa si Jonah kundi takasan ang presensya ng Diyos. Sa halip po na mag-pray, nilayuan niya ang kalooban ng Diyos na maipahayag ang mabuting balita sa Nineveh. Sa halip na mag-pray, tinakasan niya ang tungkulin bilang isang propeta ng Diyos. Sa halip na mag-pray, ninais niya pong wakasan ang kanyang buhay para matigil na ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa kanya. At sa halip na manalangin kay Yahweh, puno po ng pagrebelde si Jonah. At the same time, sa mismong paglapit ni Jonah sa Diyos, sa halip na siya po'y lumapit, siya po ay actually tumalikod. Kaya naman po, pagdating sa chapter 2, ito po yung unang pagkakataon na maririnig natin si Jonah praying to the Lord na kanya pong tinakasan. Now, isang dahilan bakit hindi po nag-pray si Jonah kay Yahweh ay dahil nais niya pong patunayan na kaya niyang mabuhay na wala sa presensya ng Diyos. And dahil the moment we pray, we start po to acknowledge that we need the Lord. And when we start to pray, we acknowledge na tayo po'y mahina. And God is strong. Mga kapatid, sa moments na akala po natin ay kaya nating mamuhay on our own, hindi natin marinig ang tinig ng Diyos, hindi po nagme-make sense yung pagdidisiplina ng Diyos. Subalit sa mga pagkakataon pong tayo'y wala nang maaasahan, kahit na po yung best efforts po natin would not work, wala nang options na magagawa, o wala nang mapupuntahan, wala nang makikinig sa ating tulong, doon lamang po natin maalala ang Diyos. And that's a sad reality. Pero that's also the time where we learn to pray. Prayers from the deep. Ang prayer po ni Jonah is marked by two things:
distress, and desperation. Ano nga naman ang magagawa mo kapag ikaw ay nasa tiyan ng isang malaking isda? Nothing. You can actually wait para po sa iyong katapusan dahil ilang araw na lamang madadigest ka na niya. At kasama niya matutunaw yung mga nakain na isda at ganoon din ang mga halamang dagat. Prayers from the deep. One main truth na gusto nating tignan in our time together in verses 1 to 7, in times of distress and desperation, let Christ be our only hope. In times of distress and desperation, let Christ be our only hope. Verses 1 to 3, makikita po natin our prayers in deep distress. And in verses 4 to 7, our prayers in deep desperation. And the truth of the matter is, kapag babasahin natin itong chapter 2, the Lord becomes your only hope when He is our only hope. Ulitin ko po. The Lord becomes our only hope when He is our only hope. Ibig sabihin, kung ang Diyos, or like the reason why ang Diyos does not become your only hope ay dahil meron pa tayong mga bagay na pinanghahawakan na akala natin this will save us. Pero kapag tayo po ay na-push to our limit, push in our strength, the Lord becomes our only hope because He is our only hope in life. Katulad mo lang sinabi ko sa inyo sa first sermon natin sa Jonah, ang mga minor prophets po are always rooted sa covenant ng Diyos. Exodus 34 verses 6 to 7. Ganito po ang sabi ng Panginoon, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal, hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libong at patuloy kong ipinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinapalampas ang kasalanan ng Ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa 3 at 4 na salin lahi. See, yung commitment ng Diyos. Marami ng moments na po pwede na lamang kunin ng Diyos ang buhay mismo ni Jonah, but since rooted ang kanyang pangako sa kanyang mismong covenant na ibinigay sa kanyang bayan, then He is going to do everything that He can to make sure to call His people back. The distress and desperation po ni Jonah was brought by his disobedience, by which the Lord has providentially allowed it. Hinayaan po ito ng Diyos to restore Jonah's heart so that he can magnify and exalt the Lord. Tingnan po natin yung verses 1 to 3. Our prayers in deep distress. The word distress means a state of pain and suffering from complex circumstances. A state of pain and suffering. Nasaan po si Jonah? Sa tiyan ng malaking isda. 3 days and 3 nights, darkness. 3 days and 3 nights, masangsang na amoy. 3 days and 3 nights, sinasabi din sa research, kung ikaw ay nasa loob ng tiyan ng isang malaking isda, there's less oxygen. So see kung paano nag-grapple or kumukuha ng oxygen itong si Jonah. Pero in the middle of his distress, ano po ang makikita natin in verse 1? Then, Jonah prayed. Then, Jonah prayed. For the very first time, ito lamang yung makikita natin where he started to pray. At kanino po siya nanalangin? Then he prayed to the Lord, his God, from the belly of the fish.
Sa Joppa pa lamang, meron na siyang pagkakataon upang manalangin, upang siya'y bigyan ng kalakasan and confidence and courage to go to Nineveh. Nung siya po ay nasa barko, meron na siyang pagkakataon to pray. Pero dahil sa kanyang katigasan ng ulo, the Lord permitted this na mismong sa tiyan ng malaking isda, dun siya lalapit sa Diyos. Tingnan niyo po, pakinggan po natin yung distress ni Jonah. Look at verse 2. Saying, I called out to the Lord out of my distress, and He answered me. Pakinggan po natin yung pagtawag ni Jonah. He was distressed. The Lord responded. Merong ilan po nagsasabi na ito po ay panalangin like lament sa Book of Psalms. Meron din naman nagsasabi na ito'y panalangin like a thanksgiving. O ba naman, sa loob ng tiyan ng isang malaking isda, ay meron ka ba bang pagkakataong mabuhay? Kung ikaw ay mananalangin ng ganitong pamamaraan, ibig sabihin, God is still gracious to keep you alive. I called out to the Lord out of my distress. Sa barko, hindi naman siya tumawag sa Diyos. Hindi po ba? Anong ginawa niya? Natulog. Sa barko, anong po ang kanyang ginawa? I-declare yung kanyang confession, yung statement of faith, pero hindi naman pinaniniwalaan. At hindi isinasabuhay. At kaya ngayon, dahil pressed na sa circumstances si Jonah, he was in state of pain and suffering, now he comes to the Lord. Look at verse 2 still. Out of the belly of Sheol, I cried, and you heard my voice. Yung salita pong Sheol sa Old Testament means the place of the dead. Ginagamit ang paghahalin tulad na ito kapag sila po'y nahiwalay sa presensya ng Diyos. At ito marahil po ang naranasan at naramdaman mismo ni Jonah. Sinasabi ng ilan na ito na yung parang last few moments ni Jonah sa kanya pong pananalangin. At hindi niya alam kung siya pa'y ililigtas ng Diyos. Merong isang commentary that I've looked at, ang pangalan ng book is The Judgment of Jonah. Ganito po ang kanyang comment sa prayer na ito. Sa totoo naman, kapag ang isang tao ay mayroon pang mapupuntahan o masasandalan, hindi siya mananalangin sa Diyos. Tama po ba? Diba? Hanggat kaya niyang mag-imbento ng mga pansariling pag-asa o solusyon, siya'y patuloy na magkukunwari na kaya niyang matakasan ang kanyang problema. Pero, antayin mong mawala ang lahat ng kanyang inaasahang tumulong o magligtas, tiyak na tatawag din siya sa Diyos. Yan po yung ginagawa ng Diyos kay Jonah. Pinipress siya sa katigasan ng ulo niya. Sige, gusto mo ng ganito. Tuloy lang. Hanggang sa makita niya, his desperate need for God. Ang kapatid, ito mismo yung dinanas ni Jonah sa tiyan ng malaking isda. Wala na siyang masandalan, wala na siyang mapupuntahan, darkness, 3 days, 3 nights. He needs a rescue. Prayers from the deep. At sa kanyang pong distress, take a look at verse 3. Ano pong kanyang natutunan? He learned to thank the Lord for His purposeful sovereignty. Tingnan po ninyo yung verse 3. For you cast me into the deep. Yung word pong for you cast me, ibig sabihin, the Lord intentionally and deliberately worked for it. Para po ipakita kay Jonah kung sino ba talagang in charge. Di po ba ganun din naman minsan po ang nangyayari sa ating pong buhay? In moments when we feel like kaya po nating kontrolin ng lahat ng bagay, God does not make sense. Sa mga moments na ang feeling po natin na we can actually make solutions sa ating pong mga problema, we think God does not make sense. Only when we are distressed. That's where we start to acknowledge yung ginagawa
ng Diyos. And I think this is God's loving way. For you cast me. At tingnan niyo po yung gusto sabihin din ni Jonah sa verse 3. In-acknowledge niya into the heart of the seas, and the floods surrounded me. All your breakers and your waves passed over me. Yung created nature ng Diyos ay ginamit niya to work hard to crush yung pride ni Jonah. Mga kapatid, meron po mga pagkakataon sa ating buhay, kung ayaw po nating makinig talaga sa Kanya, He will do anything to crush our pride. Kanino po sumusunod ang mga dagat, ang alon at hangin, kundi sa makapangyarihang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ginamit po ng Diyos ang dagat, ang mga alon, to crush ang lahat ng mga pinangahawakan ni Jonah na pag-asa, mga plano to go to Tarshish, mga places na maaaring puntahan away from the presence of the Lord. Ginamit itong lahat ng Diyos upang magpakumbaba si Jonah. The reason why hindi nagpe-pray si Jonah sa Jonah chapter 1 is because he's prideful. Because the moment na siya ay manalangin, that's the very moment na gusto niya sabihin, Lord, I'm done. And now we see in Jonah chapter 2 that he's ready to listen to the Lord. Handa na siyang magpakumbaba. Handa niya nang i-acknowledge ang ginagawa ng Diyos. Handa na siya na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ginamit pong lahat ng Diyos ang kanyang resources para magpakumbaba si Jonah. So he can worship the Lord again. And see kung ano pong kayang gawin ng Diyos to restore our hearts back to Him. Lahat ay kaya niyang gawin to bring us back to Him. At meron po mga pagkakataon, I'll be honest po sa atin, may mga pagkakataon that we need to experience the deep. Meron po mga pagkakataon that we need to experience sa mga bagyo. Meron po mga pagkakataon kailangan po nating ma-experience ang lakas ng alon ng buhay so we can see that we are weak. Para makita po natin that we are hopeless. Para makita po natin that we are helpless. And God is strong. Hindi ba't ganito din po ang nangyayari kapag meron po mga trahedya ng pagbaha sa ating pong bansa? Sa isang iglap, mawawala po ang lahat ng inyong pinag-ipunan, pinagsumikapan, at makikita nating lahat ng mga bagay na ito'y pahiram lamang ng Diyos. Saka lamang tayo babalik sa Kanya. So hindi po aksidente ang mga pagbaha, paglindol, ang mga sakunang nararanasan ng ating pong bansa. It is actually a call of God to go back sa Kanya. Ito po ay pagkilos ng isang Diyos na mapagmahal. And para po sa mga mananampalataya, since He made a commitment sa atin, nung tayo po'y tinubos niya mula sa ating mga pagkakasala, then He will surely fulfill it kahit na po it will break us into pieces. Kung kinakailangan, para lamang tayo po ay tumugon sa Kanyang pagtawag. Mga kapatid, are you distressed right now? Are you distressed because of your own sin? Mga kapatid, the more you move away from the presence of the Lord, the more you are close to sa binabanggit ni Jonah na Sheol, or the taste of nowhere. Mga kapatid, the Lord in His sovereignty uses ang times of distress to do what? To draw our hearts back to Him. So that in the long run, in times of distress and desperation, God will be our only hope.
Hindi lang yun, hindi lamang nasa deep distress si Jonah, but look at verses 4 to 7. Ang kanya din pong mga panalangin is rooted in deep desperation. Yung salita pong desperation means a state of hopelessness or unable to do anything. Tingnan niyo po ang sabi ni Jonah sa verse 4. Then I said, I am driven away from your sight, yet I shall again look upon your holy temple. Yung words pong driven away ay associated with God's hand of punishment, God's hand of discipline. Parehas po ito sa mga ginamit na salita sa Genesis chapter 3 verse 24, nang pinalis po ng Diyos sina Adan at Eva dahil po sa kanilang rebellion. They were driven away from the garden. Ganun din sa Genesis 4:14, tinaboy din po ng Diyos si Cain mula sa kanyang tinitirahan dahil sa kanya pong kasalanan. And sa Hosea chapter 9 verse 15, pinalis din ng Diyos ang kanyang bayan sa pamamagitan ng isang exile dahil po sa kanilang kasalanan. But notice God's mercy kay Jonah in verse 4. Hinayaan ng Diyos na maranasan niyang lahat ng mga delubyo para makita niya kung sino talaga ang dapat niyang sambahin. Anong sabi ni Jonah sa verse 4? I am driven away from your sight, yet I shall again look upon your holy temple. The last few verses sa Jonah chapter 1 ay patungkol po lahat kay Jonah. And now, sa chapter 2, he starts to see yung kanya pong pangangailangan sa Diyos. Yes, he was driven away, pero yun din po yung kanyang pamamaraan ng Diyos to bring him back. Yung your holy temple, ang ibig pong sabihin nun is always associated with the place of worship, hindi po ba? Ito po yung place kung saan ang mga Hudyo will come to meet the presence and acknowledge po that Yahweh is their covenantal God. Which means ready na lumapit si Jonah. Ready na siya na makinig sa Diyos. Handa na siya na sumunod sa Kanya. And tingnan niyo po yung verses 5 to 6. Sa verses 5 to 6, makikita natin yung pag-acknowledge ni Jonah ng discipline ng Diyos. Hindi niya ito maunawaan nung siya'y nasa boat. Kasi yung storm in the Old Testament imagery, ang ibig pong sabihin nun ay pagdidisiplina ng Diyos. Pero here, nung siya po ay nasa tiyan ng isda, doon lamang nag-make sense. Meron po talaga mga ganong moments. Tulad na nangyari sa the prodigal son sa Luke chapter 15, nung kanyang kinuha, kinamkam yung kanyang mana, binigay naman ng kanyang ama, tapos umalis siya away from the presence of his dad. At ano pong nangyari? Winaldas niya ang lahat ng kanyang pera, kasama ng kanyang mga barkada, pero no moments na lahat ng kanyang pera ay wala na rin ang mga kaibigan, to the point na ang kanyang trabaho na lamang ay maging tagapag-alaga ng mga baboy, at nang makita niya na mismong pagkain ng mga baboy ang kanya nang kakainin, ano ang nangyari? Sabi ni Jesus, he came to his senses. Yun yung turning point ng prodigal son. At para naman kay Jonah, ito rin yung turning point niya sa tiyan ng malaking isda. He's now acknowledging yung discipline ng Diyos. The waters closed in over me to take my life. The deep surrounded me. Weeds were wrapped about my head. So just imagine yung gustong picture na pakita ni Jonah. So meron nga sa loob ng tiyan na mga halamang dagat. To the roots of the mountains I went down,
to the land whose bars close upon me forever. From his desperation, natutunan niya pong manalangin and to acknowledge God's discipline. Natutunan ng kanyang puso to truly acknowledge kung sino po ang kanyang Diyos. He acknowledged din kung sino siya. That He's not God. He also acknowledged in his desperation your need, his need for Yahweh. Then look still at verse 6. Yet, you brought up my life from the pit, O Lord, my God. Di ba meron siyang binanggit na confession sa Jonah chapter 1? Now, he's making another confession, but this time, tunay na sa kanyang puso. Yet you brought up my life from the pit, O Lord, my God. This only proves po mga kapatid, na bumabalik na si Jonah sa kanya pong mga senses. The Lord has accomplished His work sa buhay ni Jonah. Then you see yung repentance ni Jonah. Kino-confess na po niya yung kanyang disobedience. And now he's asking for the Lord's gracious forgiveness. Sabi po ni Pastor John MacArthur, a prayer of true repentance begins with humility. It cries out to God with heartfelt sincerity, and it honestly assesses the gravity and consequences of sin. So, ibig pong sabihin, yung mga bagay na nangyari kay Jonah, and even this, nung siya po ay nilamon ng isang malaking isda, all those things are part of God's plan to bring him to humility so that he will cry out. Sabi pa ni Pastor MacArthur, a truly repentant moves from tears to triumph, finding hope and joy in the Lord in His grace. This is good news. Kasi ibig sabihin, si Jonah po, hindi niya na nakikita na kagalakan na sumunod sa kanyang kagustuhan. This is good news dahil hindi na nakikita ni Jonah na sumunod lamang sa kanyang kalooban. This is good news dahil nakikita na ni Jonah na hindi niya na kailangang sambahin ang kanyang sarili to feed his idolatry, and now he's ready to see God. A truly repentant moves from tears to triumph, finding hope and joy in the Lord in His grace. Then in verse 7, makikita po natin yung hope-filled confidence ni Jonah sa Diyos. When my life was fainting away, I remembered the Lord. Nung hinahabol niya yung hangin for him to breathe sa loob ng tiyan ng malaking isda, he remembered the Lord. Kaya hindi po ba nagme-make sense din minsan yung mga ilang mahal po sa buhay na ayaw pong tumanggap sa Panginoong Yesus? Saan po sila madalas tumatanggap? Kapag sa huling hininga ng kanila pong mga buhay. Nasa deathbed. At yun po yung picture ni Jonah. When life was fainting away, I remembered the Lord. Hindi nila na-remember yung lakas nila. Hindi nila na-remember yung mga bagay na ginawa nila in the past. Hindi nila naalala yung mga bagay na kaya pa nilang gawin. But they remembered the one who's strong. And my prayer came to you into your holy temple.
sa huling saglit ng kanyang buhay, he believes the Lord will hear him. Prayers from the deep. Sabi ni Paul Washer, a man who recognizes his weakness and need will be driven to Christ. Will be driven to Christ. Kaya mga kapatid, wag po nating kalimutan na sa ating pong deep distress and desperation, someone greater than us, who loves us deeply, invites us actually to come to Him. At ang pangalan niya po ay si Jesus. Ano po yung sabi natin, yung main truth na gusto nating sabihin? In times of distress and desperation, let Christ be our only hope. At bakit? Dahil siya po talaga yung tanging pag-asa na mayroon po tayo. At hindi po magiging pag-asa natin ang Panginoong Yesus kung meron pa tayong mga bagay na hinahawakang pang-akala natin ay source ng ating kalakasan. Sabi ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, distress and desperate. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. In moments po of our distress and desperation, at ito ay dahil sa ating disobedience and rebellion sa Diyos, there's hope. Meron pong pag-asa. And the Lord draws po ang ating mga puso so that we may come to Him and acknowledge na kailangan natin ang Diyos. And when we come to God, sino po ang sasalubong sa atin? Ang ating Panginoong Jesus. He will welcome us, wide arms open. Hindi niya po kayo itataboy. Bakit? He welcomes you dahil sabi din sa Hebrews chapter 4, verse 15 to 16, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, distress, desperation, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. So you can be confident na lumapit sa Diyos through Christ. At tingnan niyo yung invitation ng author ng Hebrews. Let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. The Lord has been gracious kay Jonah to bring him back sa Kanya. I'd like to argue, for some of us in this room, hindi na po naman natin kailangan pang maranasan yung ganito pong distress and desperation. Ang prayer ko po is that kung meron mang disobedience right now sa ating pong mga puso, is that we may have true repentance and humility na lumapit sa Diyos. Pag po sinabi ng Panginoong Yesus, come, we need to take advantage of it. Don't run away. Come. Come to Him. Kasi yung mismong Diyos na nag-i-invite sa atin is a compassionate, loving God. And when we come, we're going to receive mercy and find grace to help in time of need. Mga kapatid, in times of distress and desperation, let Christ be our only hope. And we thank God because in Christ, He is our Savior and Lord. He is also our shepherd.
Hindi niya po hahayaan na magpatuloy ang isang mananampalataya to continue in sinning. And one of the ways na nakikita ko rin po na ginagawa ng Diyos to care para po sa kanyang iglesia is that He uses His church to call ang ilang mga mananampalataya na nagde-desire to stay away from the presence of the Lord. He uses the church para ang kanya pong salita will be proclaimed faithfully. And He uses His church to call out and challenge ang bawat nagsasabing sila'y tunay na tagasunod ni Kristo, therefore, act on it. At ginagawa po na yun ng ating Panginoong Yesus because He is our Savior and Lord and Shepherd. Lastly, sabi ni John Newton, si John Newton yung sumulat po ng Amazing Grace. Siya po isang slave trader bago niya makilala ang Panginoon. Pero nang siya po ay sinave ng Diyos, one of his comments was this: though we are weak and often weary, the Lord leads us safely home. Si Joe naman ay nandoon sa belly ng malaking isda. But he was home. Because he was in the presence of the Lord. Mga kapatid, are you in God's home? Are you in the presence of the Lord? Naway makita po natin ang ating kahinaan. Naway makita po natin yung distress and desperation ng ating mga puso. So that when we come to the Lord, He will lead us safely home. And if you're not yet a Christian, the truth of the matter is, you're a wanderer. Patuloy ang iyong paglalakbay pero walang direksyon. Ang dalangin ko is that you will find the direction that the Lord wants. Nang ang Panginoong Yesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, He provided a direction for us. A direction na hindi patungo sa mundong ito, but a direction that's towards the heart of God. Ang panalangin ko is that you will come in terms sa Diyos. That you will surrender. And that you will acknowledge ng lahat ng ginagawa ng Diyos sa iyong buhay is to bring you to Him. Why? Because He is a loving Savior, Lord, Shepherd. Panginoon, marami pong salamat sa iyo sa gabing ito. Salamat po dahil Ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. You are our shepherd. At ang lahat ng mga bagay na nangyayari po sa aming mga buhay, kahit na po even our disobedience and rebellion against you, yung running away from you, is part of your plan to bring us back to you. Kaya Panginoon, kagaya na nangyari kay Jonah, tulungan mo kami to be in our senses. Ma-realize po namin ang iyong pagkilos, ma-realize namin ang aming matinding pangangailangan sa iyo, ma-realize namin na hindi namin kayang lumakad on our own. We need you. At kung hahayaan mo na kami makaranas ng despair and distress, Lord, gawin niyo po ito upang manumbalik ang aming puso sa iyo. Salamat po
Dahil ang covenant na inyo pong sinimulan sa amin is faithful till the end. Tulungan mo kaming lumapit at tulungan mo kaming tumingin kay Kristo. Marami pong salamat. Salamat sa gabing ito at sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen.